Nagpunta ako sa bahay nila para ipaalam na buntis ako. At kapatid na bunso ang sumalubong sa akin na nasa kwarto daw yung kuya niya kasama yung asawa nito. Sobrang sakit na napataas yung kilay ko sa gulat. Na hindi pa raw ikakasal pero nilalakad na yung papers para sa kasal. Bago ako lumabas, sinabi ko muna na, tita, buntis nga po pala ako. Ipapaalam ko lang sana yon sa best friend ko. Simulat bata pa lang kami, best friend ko na siya. Sabay kaming lumaki at nag-aral. Na habang tumatagal ay nagkakaroon ako ng feelings sa kanya. Iba yung saya kapag siya yung kasama ko. Then isang araw, kagagaling ko lang sa work ay pumunta siya ng bahay para ayain ako na kumain sa labas. Na ang sabi niya, kasama daw niya yung GF niya. Na-shock ako kasi wala naman siyang pinakilala sa akin na GF. Tapos bigla niya akong yayayain with GF niya ko no. Nasabi niya matagal na raw sila pero ngayon lang daw siya nagkaroon ng time. Na pareho daw silang busy at ngayon lang yung free time nila. Nasaktan ako kasi kaya nga ako single eh, siya yung gusto ko. Tinanggihan ko yung alok niya. Iniwasan ko siya pero dahil nga nasa iisang barangay kami, mabilis niya akong mapupuntahan. Kaya't nag-decide ako na umuwi ng Laguna at doon na lang mag-work sa tita ko. At habang nasa biyahe ako ay binala ko siya sa Facebook at TikTok, pati na rin sa IG. Masakit sa akin na yung best friend ko ay may girlfriend na. Kaya't ako yung lumayo. 1 week na ako noon sa Laguna at nagulat ako na pagbukas ko ng pinto ay nabungaran ko agad yung best friend ko. At sobrang gwapo niya talaga. Sa pagkikita namin ay nagkaroon ng eksena. Nagdramahan, nag-iyakan hanggang sa hinalikan niya ako sa labi. Mahal din daw niya ako, tasaktan daw siya sa paglayo ko. Kaya't pinuntahan daw niya ako dito sa tita ko sa Laguna. Ang drama, no? At dahil marupok ako, syempre tinanggap ko siya at hindi ko na siya tinanong ng maraming tanong. Hindi naman ako umuwi ng Bulacan at dito pa rin ako madalas. Nakapag off kami sa work ay tuwing magkikita kami may nangyayari. Then after 2 months ay nalaman kong buntis ako. Kakaiba na kasi yung nararamdaman kong hilo at suka nun kaya't umuwi agad ako sa amin sa Bulacan. Nagpaalam ako sa tita ko na uuwi ako at may aasikasuhin lang. Dumiretso ako sa bahay ng best friend ko na jowa ko na para sana ipaalam na buntis ako pero pagkatok ko ng pintuan, ang nagbukas ng pinto ay ang kapatid niyang bunso. Tinanong ko siya kung nasaan ang kuya niya at ang sagot niya sa akin, nasa kwarto raw at kasama yung asawa nito. Napataas yung kilay ko sa gulat. Asawa? Inulit ko pa. Ang sagot niya, oo ate, asawa kasi buntis na nga siya 4 months na. Ikaw ate, kumusta ka na? Kasi ngayon lang kita nakita eh. Grabe yung sakit, sobrang sakit. Buntis ang asawa raw. Kaya tinanong ko na rin kung kasal yung kuya niya. Hindi pa raw pero ikakasal pa lang dahil nilalakad yung papers para sa kasal. Ang sakit grabe. Bago ako umalis nun ay pumasok muna ako sa bahay nila at nandun yung parents niya. At pinatawag ng parents niya yung best friend ko at yung ka-live-in nito. Anak, tawagin mo yung kuya mo at yung asawa niya at sabihin mo nandito yung best friend niya. Sobrang sakit na makita ko silang dalawa. Nagulat din siya at hindi niya alam yung gagawin niya. At nung magpapaalam na ako sa parents niya bago ako lumabas ay may sinabi muna ako sa kanila. Tita, buntis nga po pala ako. Napadaan lang ako para ipaalam yon sa best friend ko. Best congrats. Stay strong sa inyo at sa magiging baby mo. Sabay alis ako na manghahabulin ako ng best friend ko. Pinigilan niya ako at tinanong, ako ang ama ng bata, diba? Sagot ko, oo pero wag kang mag-alala, hindi ko kayo guguluhin at hindi ako hihingi ng sustento sa'yo. Fast forward ay binala ko na siya at hindi na ako humingi pa ng explanation niya. Pinutol ko ang connection namin at tagpakalayo-layo ako. Pumunta naman ako ng Antipolo sa tita at tito ko sa side ng papa ko at dito na ako nagtatrabaho. At ngayon ay makulit na si baby girl ko. Pinapaalaga ko siya sa mga tita ko at sila din naman yung nag-alok sa akin na sila na yung bahala sa apo nila. Basta daw nagtatrabaho ako at palakihin ko raw ang anak ko at wag na wag akong humingi ng anumang sustento sa ama nito. Sa ngayon ay wala na akong balita at hindi na ako nakibalita pa. Hindi pa ako nauwi ng Bulacan sa magulang ko until now. Simula nung umalis at pumunta ako dito. Mami Len, lagi akong nakikinig sa cooking story mo. At sana mapakinggan ko rin yung kwento ko. Letter sender, Rica May ng Bulacan. Good to know na okay na kayo kasi may ending yung story. Hindi mo kami binitin. Lesson learned. Bago ibaba yung panty, alamin muna yung status ng lalaki. Matutong kumilatis bago bumukak na dapat legal both side. Pakikilala kang literal na girlfriend niya. Ihaharap ka sa buong pamilya. Kasi yung ibang lalaki magaling talagang magpanggap makaisa lang. Hindi porket gwapo ang guy, agad kang bibigay. Nadaan ka sa pamisat sa drama eh. Good to know na alam mo kung saan ka lulugar. At higit sa lahat, hindi mo ginamit ang bata para makuha mo si lalaki. Marami kasing ganyan na yung niririso ng bata para balikan. Okay na yan payapa yung buhay. Pag lumaki na si baby, ipaliwanag mo pa rin kung anong tunay. Iwasan mo yung tatay niyang pogi. Baka makaisa na naman. Malaking factor talaga yung when you're surrounded by someone or by family who truly loves you, everything has become easier. Na mabilis kang makapagdesisyon ng tama kahit na may konting sablay.